Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome once again to my small channel. Sana nasa maayos kayong kalagayan saan mang dako ng mundo kayo naroon. At para dun sa mga bago lang nakapasyal dito sa aking channel, baka naman pwedeng ilambing yung inyong subscription. Please subscribe and kindly hit the notification bell. Pati na rin yung like button at saka pwede nating i-share later on itong ating video. Thank you so much. At tuloy-tuloy na tayo sa ating komentaryo. Meron akong napanood na video ni Sal Panelo. Itong si Sal Panelo. Parang wala sa eskwela itong mama na to. Napakagaling pa namang abogado kuno. Wala na sa eskwela, wala pa sa hulog ang mga salita. Hindi ko maintindihan mga pinagsasabi nito na sa Miyerkules, the day after tomorrow, ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay dadalo dyan sa Quad Committee hearing. tuwan-tuwa siya na darating daw sa hearing bukas, Miyerkules, itong si the former President Digong Duterte. Ang sabi niya, nag-confirm daw sa kanya itong si President Digong Duterte. Ang hindi ko lang maintindihan, ang sabi naman sa Quadcom, meron din kaninang press conference yung mga miyembro ng Quadcom. Wala naman palang formal na sagot itong kampo ni Duterte doon sa invitasyon sa kanya sa hearing. So anong ginagawa ng kampo nito ni Rodrigo Duterte? Sumagot through social media? Sumagot si Panelo through TikTok? Ano ba namang klase yan? Sal Panelo. Sumasagot ka, excited ka, tuwan-tuwa ka na a-attend si Digong Duterte sa hearing bukas, wala naman pala kayong formal reply doon sa invitation ng Kongreso. Ano yan? Anong drama na naman yan? Baka naman talagang drama lang yan. Na kunwari a-attend, tapos ngayon magdadahilan na naman kayo na next time around, hindi na po pwede si Digong Duterte. Dahil excited na dumating bukas. A-attend sa hearing. Tapos, hindi naman talaga tuloy yung hearing. Nag-announce ang Quad Committee. Hindi matutuloy ang hearing bukas for so many other reasons. May mga binivet pa sila na mga gustong mag-witness, gustong maging resource persons, at hindi nila natapos ito. Kaya postpone sila ng hearing para bukas. At wala rin naman silang kaalam-alam na gustong umattend nitong si Digong Duterte doon sa hearing para bukas. Kasi hindi naman talaga nagpadala ng formal reply. O pwede ba naman ang iyong intention na mag-attend sa hearing ay ipaparating mo through social media? Through TikTok? Sablay naman kayo dyan. Tapos ngayon, baka sa susunod na hearing, magdadahilan na kayo. Dahil hindi po pwede si Digong Duterte na. November 21 yata ang kasunod na hearing. Anong ibig sabihin nito? Nag-ano lang kayo? Nagpakawala ng news na mag-a-attend si Digong Duterte dahil kinakantsawan na ng ibang congressmen na naduduwag. Tapos, bigla kayong mag-a-announce na gustong umattend or willing na umattend ni Digong Duterte. Bukas, Miyerkules. Hindi nga tuloy. Baka nung marinig nyong hindi tuloy, tsaka kayo nag-announce.
na, na gustong umattend ni Digong Duterte. Wala kayong formal reply, wala kayong formal na pinadalang sagot na mag-a-attend si Rodrigo Duterte sa hearing bukas, Wednesday. So anong klase yan? Ano lang yan? Padrama na naman? Padrama effect? At saka itong mga pinagsasasabi ni Sal Panelo, wala talaga sa eskwela, wala sa hulog. Para bang nagbabanta pa siya doon sa mga congressmen na wag niyong babastusin, wag niyo matapang yan. I can imagine kung ano mangyayari doon. Titingnan natin yung mga tapang nitong mga mga kongresistang ito. Makakaharap na nila, yung hinahamon nila. Hindi sila uulong ganito. Darating siya roon bilang dating presidente ng bansa. At dahil makukulit itong mga ito, at niyayabangan pa siya, nahamon pa siya, kaya takot daw siya. Sabi niya nga, don't give me that shit. Hindi ako takot. Basta ang aking word of caution to the members of Congress. You invited the former president. You're saying that you're going to give dignity to his office. Do it. Don't ever commit the mistake of embarrassing the president, former president, humiliating the former president, assaulting his integrity and reputation, and misleading people about him. And maniwala kayo, you will be receiving what you are looking for. Itong mamang to, hindi kayo ulungan ito. Hindi yung nambubuli kayo. At saka hindi nyo mabubuli ito. Baka kayo ibuli pa nito. Tandaan nyo do not ever provoke this man because hell might break loose. Tingnan mo itong pinagsasabi ni Attorney Sal Panelo. Very unprofessional. Mag-a-attend sa Congress ang dating presidente, pero yung mga salita nito parang away ang pupuntahan eh. Iisa talaga ugali nito mga to. Yung bang matapang kailangan pa i-broadcast? Kailangan pa bang ipamalita na ang isang tao ay matapang kung matapang? Kailangan pa bang sabihan ang taong bayan o ang mga congressmen na huwag yung babastusin yan? At saka kailan ba naging bastos itong Quad Committee? Nanonood ka ba ng hearing, Mr. Sal Panelo? Sino bang bastos na nakita mo sa Quad Committee? Nung lumabas o nung nag-appear si Digong Duterte sa Senado, doon tayo nakakita ng bastos. Wala akong nakikitang bastos na nagko-conduct ng hearing dito sa Quad Committee. So anong drama? Anong palabas yung sasabihin mong wag na wag niyong babastusin? Wag kayo magkakamali na hindi itrato ng isang dating presidente yan at dahil matapang yan. Anong klaseng drama yan? Sal Panelo. Noong fiscal pa siya, alam niyo ba na nagka-debate sila, nagka-argue sila doon sa presiding judge. Kasi pinagpipilitan ng judge noon sa Davao. Yung maling batas, yung basa niya sa provision. Itong si Presidente Duterte, mataas ang nakuha nito. Kung hindi tayo nagkamali, bakit sandaan niya ito? 99 ang nito, ang grado sa criminal law sa bar exams. Kaya alam niya ang kanyang batas. Talagang sinasabi niya na, alam ko, mali ka. Ano pinagpipilitan na dyan? O madalit sabi, nagsisigawan na sila. Ang sabi ko ni Presidente Duterte, dahil ayaw tumigil itong judge, PI, sabi niya, ikaw, judge, doon tayo sa labas. Magbarilan na lang tayo. Kung pagpipilitan mo yung mali, barilan tayo doon sa labas. Yeah? Edi, nakakuha sa ng katapat niya. Marami na akong hinamon ng barilan yan. Sino mo yung mga kwento nito? Akala mo kung sinong siga ang ibinibida niya. Siguro itong si Sal Panelo, wagdu. Yung mga kwento niya pang wagdu eh. Hindi sanay sa bakbakan sa kalsada. Yung madaling madala sa... Alam ko naman kwento lang sa kanya eh. Yung binibida rin sa kanya ni Digong Duterte yung kinikwento niya. Wala siyang first-hand information. Nagyayabang din lang sa kanya si Digong. Ito namang pagbibida niya, akala mo nandoon siya. Bilib na bilib siya, matapang daw. Parang Joseph.
Eh bakit nung hinamon niya si Waldy Carbonell, si Kawaldi, hinamon niya ng duwelo. Hindi naman sumipot si Digong Duterte. Ano pinagsasasabi mong matapang? Tuwan-tuwa ka sa kwento mo. Eh, wala ka namang first-hand information. Kwentong duwag. Ibinibida mo, kwento ng ibang lalaki na hindi mo naman na-verify, baka nagyayabang lang. Tuwan-tuwa ka sa kwento mo, ha? Eh si Kawaldi, hinamon niya ng duwelo. Hindi naman siya sumipot. Naando doon si Kawaldi, maagang maaga daw sa harapan ng City Hall. Oh, hindi naman daw nagpakita si Digong. O yan, kung gusto mong i-debunk yan, i-kontrahin yung sinasabi ko, kontrahin mo. Para marinig ni Kawaldi. Siya magpapaliwanag sa'yo, siya magkikwento sa'yo kung ano nangyari. O yun, ngayon, kontrahin nyo, pati ni Digong Duterte kung hindi totoo yung sinasabi ni Kawaldi. Tuntua ka sa kwento mo wala ka sa eskwela wala ka sa hulog. Kwentong bading. Hindi naman kwentong matapang yung ginagawa mo Ibinibida mo ibang lalaki, ibang tao na wala ka namang first-hand information, wala ka naman dun. And yet, tuwan-tuwa ka na parang akala mo nandoon ka. Naku, kaya kayong mga nandyan, maging magalang kayo kay Presidente Duterte. Huwag niyo siyang pupwersahin na mawala rin ang galang sa inyo. Kung magalang ang pagtanong ninyo, magalang din kayong sasagutin. Pero kung babastusin niyo siya, he will engage you. Maniwala kayo. Pareho nang ginawa ni yung senadora doon, di ba? Pinipilit siya, pinipindown siya, hindi naman abogado. O kaya nabuliwan niya. Kasi mali ho Alam niyo, pag mali, huwag niyo nang pagpilitan. Pero alam niyo, sa lahat ng nakita kong matapang, mabangis na tao, itong si Presidente Duterte, ang pinaka-mabait, mahinahong, magalang, at mapagpatawad. Itong kampo ni Duterte, pare-pareho ng mga takbo ng mga pananalita Mag-a-attend sa Kongreso, may isang formal na pagdinig at formal silang inimbitahan at tingnan mo ang salita nitong si Sal Panelo. Tingnan daw niya saan ang tapang ng mga congressmen na to. Para bang away ang pupuntahan. Hindi ba? Very unprofessional magsalita. Wala sa hulog. Wala sa eskwela. Iisa talaga takbo ng mga bibig nito mga to. Pati si Sara Duterte, di ba? Nung isang araw, nung nakaraang linggo, nung 2 weeks ago na yata yun. Mga pasay niya, puputulan niya ng leeg si PBBM. Wala, parang may tama sa ulo kung yung mga pinagsasabi. Mga pinagsasasalita ni ni BP Sara. Wala sa lugar. Ito rin si tingnan mo salita ni Sal Panelo. Mag-a-attend sa hearing yung former president, mag-a-attend nga daw kung matutuloy nga, pero tingnan mo salita. Akala mo basag ulo ang pupuntahan. Pakinggan pa natin. Siniraan nung nasirang ama nitong kalaban niya ngayon sa pagkamayor, hindi niya ako pinatulan. Pinabayaan niya kahit ang pamilya sinisiraan. Napakabait niya Kasi siya, ang kanyang ang ugali niya, okay lang, siraan niyo ako. Pero huwag niyong sisirain ang konstitusyon. Igalan niyo ang batas at huwag kayong mga pinangtao. Nakita niyo na naman yung salita na yon. Igalang daw ang konstitusyon. Igalang ang mga tao na walang laban. Kaninong kaso ba yung crime against humanity? Sino ba ang ina-accuse doon? Hindi ba siya rin? Ano yung sinasabi mong igalang ang konstitusyon? Sal Panelo. Ang kaso niya, crime against humanity. Ibig sabihin niyan, malawakang pagpatay. Oo, hindi pa siya hindi pa siya nakikitang guilty dahil hindi pa naman siya nalitis.
Pero, huwag kang magsalita ng ganyan, Sal Panelo. Sal Panelo. Dahil ang kaso ng amo mo, crime against humanity. Yan paglabag sa konstitusyon multiple times. Hindi lang isang beses yan na paglabag sa konstitusyon. Hindi lang yan, basta-basta pang-aapi sa mga biktima. Dahil ang ina-accuse sa kanya ay libu-libong mga biktima ang namatay. Wala ka talaga sa hulog, Sal Panelo. Wala ka sa eskwela, magsalita. Hindi nyo masyado pinag-aaralan yung mga sinasabi nyo. Mas nabubuo lang sa utak nyo yung pagsamba nyo sa amo nyo. Masyado nyong sinasamba ang amo nyo, hindi nyo na nakikita yung pagkakamali ng amo nyo. Sasabihin mo igalang ang konstitusyon. Sos Mariosep. Crime against humanity ang hinaharap niyang kaso. Tapos sasabihin mo sa amin ngayon, isa siyang advocate ng konstitusyon? Nagagalit siya pag binaviolate ang konstitusyon? Oh my goodness. Sal Panelo. Sal Panelo. Watch your word. Hindi mo alam ang pinagsasasabi mo. Napaka-bait na tao, napaka-humble, magalangin, napaka-magalang na tao. O yun, magalang na naman. Magalang ba yung walang habas sa pagmumura sa Senado? Nasaan ang paggalang doon? Binastos niya Senado, binastos niya mga tao doon. Unang-una niyang binastos doon si Senator Risa Ontiveros. Dahil nag-iisang yung humarap na hindi niyo kakampi. So, ang binabastos niya doon si Senator Risa. All the rest, baliwala yun dahil kakampi niyo yun. Kaya tigilan mo kami, Sal Panelo, na sinasabi mong magalang ang taong yan. Magalang si Digong Duterte. Walang ginawa yan doon kundi magmura. Para yung PI niyan doon. Sunod-sunod. Walang humpay na pagmumura. Magalang ba yung ganon, Sal Panelo? Nasaan ang paggalang doon? Nieta. Si Senator Risa, binastos niya. Ang hall ng Senado, binastos niya sa kamumura niya. Tapos sasabihin mo ngayon, magalang. Anyway, mga kababayan, yan lang muna. At nakakainit ng ulo tong si Sal Panelo. Wala sa hulog lahat ng sinasabi. Wala sa hulog, wala sa eskwela. Salamat mga kapatid, mga kababayan. At makikita-kita tayong muli. Doon sa mga hindi pa subscribe, please do subscribe. At kindly hit the notification bell and the like button. At you might want to share this vlog sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak. Thank you so much at magkita-kita tayong muli.